Hello guys, isi-share ko sa inyo yung naging experience ko nung ma-receive ko ang battery tester na to na in-order ko from China. So, mas napili ko yung China kasi mas mura siya. Kaso, medyo nagka-problema ng konti. So, isi-share ko to baka sakali makatulong. So, usually, pag bumibili ako ng gamit at na-receive ko, binibidyo ko for warranty purpose. At yung ibang seller talaga nire-require nilang during unpacking, ibibidyo mo. So, papakita ko sa inyo muna yung video. Ayan. Off natin yung light. So, ito yung video ko nung binuksan ko siya para sa warranty purpose. Ayan siya. Forward na natin. Ayan. So, mapapansin nyo, nung pagkabukas ko pa lang, tinry ko ng i-on, pero hindi siya nag-on. Ayan. So, checking habang naka-video. Forward na natin. Ayan. Ayan. Tinatry ko pa rin siyang i-on dyan, pero talaga ayaw niya mag-on. So, baka low bat lang, which is hindi rin maganda sa lithium ion yung na low bat talaga. So, forward. Ngayon, kumuha ako ng charger dyan. Tinry kong i-charge. Ayan. Then, in-on ko uli. Ayun, nag-on naman siya. Ang problema, mapapansin nyo, wala siyang reading ng ohms dito. Voltage lang. So wala yung ohms. Yun ang purpose ng tester na to. Battery ohm meter ito. So, i-test nyo yung internal resistance ng battery para malaman mo kung mataas ba o mababa. Wala yung ohms niya. So, paano mo ito magagamit? So, ngayon, diretso lang. Ngayon, testing, ulit-ulit. Ilang beses kong tinry, talagang wala yung ohms niya. Voltage lang ang lumalabas. Ayan. So, tinry kong i-charge ng ilang oras. Ayun, sa tuwing huhugutin ko, nag-o-on naman siya, pero sa tuwing huhugutin ko yung charger, namamatay siya. So, tinry ko pa rin i-charge ng mas mahabang oras. Wala, ganun pa rin. Ganun at ganun pa rin. Ngayon, kinontak ko si seller. Kasi, first, hindi siya nag-charge. Second, wala yung ohms reading niya. Kaso, dahil nga from China siya, ang tagal mag-reply, at unreasonable pa yung mga sinasabi nila. So, habang naghihintay ako ng mga reply nila, so naisipan kong buksan na lang siya. Baka sakaling makita ko kung anong problema. Ayun na nga. So, try natin buksan ngayon para may explain ko mabuti. Ayan, ganito ang laman niya. So, modular yung LCD niya. Then, nandito yung battery. Nung tinest ko yung battery using voltmeter, ngayon nakita ko yung first problem, yung battery. Zero siya. Zero talaga siya. So, ang ginawa ko, nirekta ko dito yung charger, pinorse charge ko siya. Which is, nag-successful naman, nag-charge siya. Ngayon, ang kagandahan doon,
Nung isara ko na siya at i-on ko na, nagkaroon na ng display yung ohms niya. So I assume nagre-require ng higher current ito. So hindi kayang i-supply nung charger yung requirements niya. Sa battery lang siya pwede kasi mataas ang amp hour ng mga battery, lalo na lithium. So ngayon, gumagana na siya. So isinare ko lang, baka may experience nyo, kahit hindi dito, kahit hindi ganitong equipment, basta battery powered, minsan sa pagkaka-stack dun sa mga supplier, minsan nadidrain ng husto yung battery niya. So hindi na kayang i-charge ng built-in charger circuit niya sa loob. So kailangan mo na siyang i-manual charge, force charge or direct charging. Make sure lang na alam niyo yung gagawin niyo kasi delikado yung mga lithium ion. Pumuputok yan, lalo na pag na-overcharge yan. So gamit lang kayo ng power supply na constant current at constant voltage para i-charge yung mga lithium ion. 4.2 volts, tapos tingnan nyo kung ano yung specs niya para malaman nyo kung anong current ang ilalagay nyo. So sa ngayon, hindi ko na siya kailangan ibalik. Sinabi ko na rin dun sa supplier na nag-okay na siya. Nag-drain lang yung battery kako. Okay, working na siya. Okay po. So sana po nakatulong ng video to. Yung hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po. Thank you po.